Mahirap ang pagiging working student. Pero nakatulong ito sa pagbibuild ko ng negosyo. Nung nag-start ako bilang working student, ang pinakamahirap dyan is yung pag-balance ng time. Hello everyone! Welcome to my first video dito sa aking new YouTube channel. Ngayon, dito sa ating bagong YouTube, ilalagay ko dito yung journey ko para sa aking mga small businesses. By the way, sisingit ko lang pala, hindi ko na ibanggit kanina. Background lang po, no? Si Mark Vasquez, ako po yun, ay owner po ng coffee shop dito sa Philippines. At meron na po kaming 10 branches. At ongoing po yung pagpapa-franchise po namin. So, yun, negosyante po ako, pero galing po ako sa pagiging working student. Yun lang po. I-share ko yung mga tools na ginagamit namin at kung paano namin inumpisahan lahat ng mga bagay-bagay. At ano yung mindset na pwede kong ma-share sa inyo para ituloy mo na yung plano mong negosyo o kung ano man yung ginagawa mo. Hindi lang to about business, it's all about how you prepare for everything. Like parang kung gusto mong maging athlete, ano ba yung mga ginagawa mo. So, share ko yung daily lives ko as entrepreneur. At I think yung discipline ng pagiging entrepreneur ay magagamit din sa ibang bagay. Hindi lang ito about dun sa pagbi-business. So, ngayon pupunta ako ng Nasugbo. Doon tayo magkwentuhan. Okay? Kita-kits! Bali dun sa bagong restaurant natin, kasama ko ang asawa ko. Mami, magpakilala ka. Hi, I'm Christine Marie Vasquez, asawa ni Mark Vasquez. So, buong pangalan. Bali dito sa new YouTube namin, i-share namin talaga kung ano yung parang diary siya. So, kwentuhan muna tayo. Ngayon, nandito kami sa Canyon Cove at dito ako magtatrabaho. Meaning, trabaho is monitoring ng business. At saka, yung mga planning, mas ma-relax tayo. Kasama ko yung asawa ko, syempre. Maxine, say hi. Say hi to the camera. So, background lang. Dati kaming working student ng aking asawa at kahit pa paano, medyo nalampasan na namin yung struggle of being working student, pero malaking tulong yung pagiging working student sa amin. That's why in-encourage ko sa mga nanonood na kung working student ka, tuloy mo lang yan. Samahan nyo kami sa journey namin para makita nyo rin yung process. So nakapag-check-in na kami ngayon dito sa Canyon Cove. Kwentuhan tayo. Nag-start ako maging working student 2011. After that, nakagraduate ako 2015. Mahirap ang pagiging working student, pero nakatulong ito sa pagbibuild ko ng negosyo. Bakit nga ba kailangan harapin mo muna yung pinakamahihirap na challenge? Para sa akin kasi kapag naranasan mo na yung pinakamahirap, parang ang dali na lang ng lahat sa'yo eh. Nung nag-start ako bilang working student, ang pinakamahirap dyan is yung pag-balance ng time. At syempre yung money. Kasi self-supporting ka eh. Wala kang hihingan dito. Wala kang pwedeng kuhanan ng fund kundi yung trabaho mo. So kailangan mong galingin sa trabaho at the same time kailangan hindi ka babagsak sa school. So pinaka mahirap yun sa buhay ko. Kaya nung nag-start na ako magtrabaho, kahit anong trabaho, kahit mahirap yung trabaho, parang ang dali na lang sa akin eh. So for me, yung pagiging working student, isa yan sa mga naging susi kung bakit hindi agad ako sumusuko sa buhay. Kami ng wife ko, pares kaming working student. Siya sa Chowking, doon ko siya nakilala. At tapos ako naman nasa Greenwich that time. Pero pinaka first job ko is Jollibee. Hanggang ngayon, I am amazed kung paano nabuo yung sistema ng Jollibee. So napaka-swerte ko na naging part ako ng Jollibee. Dahil lahat ng yon ay sinapuso ko. Mga sistemang tinatanong ko, bakit ganon? May reason lahat.
Kaya nung nagkaroon ako ng negosyo, itong process na ginagawa namin is laging may tanong, bakit ko gagawin yung rules? Bakit ko gagawin yung proseso? Dahil napansin ko sa mga big companies, laging may sagot sa katanungan kung bakit nangyayari yung proseso. So, isa yan sa napakalaki kung bakit napakalaki ko na naging working student ako. Ayun, so tapos na yung aming pag-swimming ni Maxine kanina. Hindi na ako napag-video. Pero bago magtapos ang aking vlog, lagi ko lang sinasabi na mahirap sa una. Pero kapag ka nalampasan, mawawala din yung hirap, magiging masaya. At yung saya, dapat kontrolado mo lang para hindi ka ma-overwhelm. Like, di ba lagi sinasabi nila na kapag may saya, may lungkot na darating. Hindi yung totoo. Kailangan, kaya mo lang i-maximize yung saya mo, pero at the same time, hindi mo pababayaan yung obligation mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood. Adios!